Sa nakarang bahagi ng ating kwento ay ating nasaksihan na pinanindigan nga ni Leonard ang kanyang pagpapanggap bilang asawa ni Cindy. Hanggang sa isang araw dahil sa maling akala ay bumigay din itong si Cindy sa taglay na kagupuhan ng kanyang inaakalang asawa hanggang sa may nangyari sa kanilang dalawa at narating nila ang tuktok ng kalawakan dahil sa kanilang pagmamahalan. Pagkatapos ng pagbahagi ng pagmamahalan sa isa't isa, kinabukasan, wala ka pa bang balita? Tanong ko sa kinuha kong investigator. Wala pa sir, sagot ito. Bilisan mo pagkuha ng impormasyon. Kailangan na kailangan ko yon. Seryosong wika ko dito. Yes sir, sagot nito. You can leave now. Sumasakit ang ulo ko dahil hanggang ngayon hindi ko malaman kung sino ba talaga si Shai, kung ano ba talaga ang totoo nitong pangalan at pagkatao. Ilang buwan na rin ang lumipas ngunit wala pa rin akong nalalaman dito. Kinakabahan na rin ako at madalas itong managinip na parang base sa buhay nito. Natatakot akong makalala ito at magalit sa akin. Dapat ako makagawa ng paraan. Lalo pa kung naiinis at hindi ko ito magawang angkinin ng tuluyan na kung minsan ito pa mismo ang umahalik at nagpapaywatik sa akin. Para akong tanga na gumagawa ng dahilan para iwasan ito. Natatakot ako malaman ito na wala pa itong karanasan sa pagtatalik. Tiyak magtataka ito. Pansin ko rin dito ang accent sa pagsasalita ng English. Kahit sa kutis at kilos dito halatang nanggaling rin sa marangyang pamumuhay. Hanggang ngayon hindi pa rin talaga ako mapaniwala nang iyaman ng asawa ko. Wika ni siya sa akin habang kumakain kami sa Makati, kung saan pag-aari ko pa rin. Dahil sa iyo honey, ikaw ang naging inspirasyon ko kaya napalago ko ito na ganito. Kahit na maagang iniwan sa akin ng parents ko. Sagot ko rito. Nangisla pa ang mata ko nang punasan nito ang gilid ng labi ko. Para bang normal na yun sa kanya. What are you staring honey? Tanong ni Shai. Nothing, I was curious lang kung bakit panay tingin ng lalaki na yun sa'yo. Sagot ko. Napansin ko naman na nilingon ni Shai ang lalaki na tinitingnan ko. Lalo pa akong kinutuban na mukha pa itong nagulat. Nakatagilid kasi si Shai dito at nang humarap si Shai para tingnan nito, pansin ko na mukha itong nagulat. Ngunit saglit lang, naramdaman ko pa ang pagiging mailap ang tingin nito lalo nang tinitigan ko ito na masama. Baka kilala niya ako. Parang baliwalang wika ni Shai. Doon naman ako nakaramdam ng kaba at paglakas ng kabog ng dibdib ko. Hindi kaya sa isip ko. Maybe not honey. Di sana kilala ko rin siya. Anyway, don't mind him, baka nagagandaan lang sa misis ko. Wika ko upang huwag itong manghinala hanggang sa mapansin ko ang pag-alis ng lalaki. Kagad naman akong nagpaalam saglit kay Shai upang tumungo na bathroom. Follow him. Seryosong wika ko sa kausap ko sa cellphone. Yes boss, wika ng dalawa kong tauhan. Samantala pagkatapos nun, talaga? Kaya pala wala ng paramdam kaibigan natin ito eh. Natatawang wika ni Kit. Kasalukuyan itong nasa opisina ko. Hindi ko na naisama si Shai at tulog pa ito nang iwan ko. Sinabi mo pa pero di na ako magtataka kung bakit nagkaganyan na kaibigan natin. Sobrang ganda ng honey niya eh, kahit sino mabibiyag ang puso. Wika ni Mark habang tumatawa. Bigla ako naman tinignan na masama. Alam ko naman na talagang maganda si Shai. Kaya nga nalabat first sight ako. Ngunit alam kong pinaglalaruan ako nito upang mainis lang ako. Kung alam ko lang talagang pupunta ito ng office ko, sana inagahan kong umuwi. Wow, pakilala mo naman sa akin bro. Baka sakaling maalala niya ako. Loko-loko ring weekend dance. Sabay tawanan pa mga ito. Napabugan na lang ako ng hangin. Sa kabila ng edad nila ngayon, ganoon pa rin ang kakulitan ng mga ito. Siguro ako nga talaga ang nagbago dahil sa dami ng nakaatang na trabaho sa akin. Oh, saan ka pupunta? Tanong Dance. Uuwi na. Maikling sagot ko. Ay grabe. Talagang iiwan mo kami rito sa office mo? Wika ni Mark. Ramdam kong tumayo na rin mga ito habang tumatawa. Ang popogi talaga nilang lahat. Swerte naman ang mga girlfriend yan. Rinig kong wika galing sa mga empleyado ko. Oo nga eh. Kaya lang mukhang mga babaero. Wika ng isa. Nang tumingin ako sa mga ito, bigla naman itong nagsitago at bumalik sa kani-kaniyang trabaho. Samantalang ang mga kaibigan ko naman, panayngiti ang mga ito. Nakala mo, artista. May pakaway-kaway pa. I hate you honey. Sumimangot na salubong sa akin ni Shai. Why honey? Kunwaring tanong ko.
Hinampas pa ako nito sa dibdib. Natatawa naman ako sa inaakto nito na parang bata at nangahaba ang uso. Bakit hindi mo ko sinama sa opisina mo ha? Siguro pumunta yung mga babae mo roon. Ngayon mo lang yata ako hindi sinama wika nito. Natatawa naman ako sa pagiging silosa nito. Niyakap ko ito na magpit sa baywang at siniil ng halik ngunit kagad ko rin binitawan. Lalo na nasa sala kami at ramdam kong maraming nakatingin na kasambahay. Ikaw talaga honey. Kahit may amnesia ka, napakasilosa mo pa rin. May emergency meeting kasi ako ng umaga. Itulog ka pa kaya di na kita sinama at ayaw kong mabitin ka sa pagtulog. Ewan ko sa'yo, bahala ka dyan. Sabay walkout nito. Napapailing na lang ako habang nakasunod paakyat sa kwarto namin. Aminin ko man o hindi pero kinikilig ako sa kinikilos nito. Mukha yatang in love na rin sa akin ang honey ko ha. Napapangiting wika ko sa sarili. Subalit hanggang sa sumapit ang hapunan hindi pa rin ako nito kinikibo. Magsalita man ito pero pagalit imbis na makaramdam ako ng inis dito. Hindi kasi nakakaramdam ako ng pangiinit. Sinaasta nito. Umiinom ako ng beer sa sala sa loob ng kwarto namin nang lumabas ito mula sa bathroom. Napakagatlabi pa ako at pinipigilan ang mapangiti dahil sa pag-irap nito sa akin. Hindi niya ba alam na ang lakas ng epekto nun sa akin? Nang bigla itong upo sa single sopa at may hawak na beer, ay laking gulat ko nang tunggain niya ito. Mabilis ko itong nilapitan. Hey honey, stop! Saway ko dito. Gusto kong uminom, ikaw nga umiinom, hindi kita pinipigilan Wika nito na may kasamang pag-irap. Akmang hahalikan ko ito nang ilayo nito ang muka. Pwede ba stay away from me? Gusto kong uminom. Huwag kang istorbo, pagsusungit na naman ito. Napabuntong hininga naman ako sabay taas ng dalawang kamay. Bilang pagsuko, umupo ulit ako habang pinagmamasdan itong uminom ng beer. Hindi ako akalain na ganito pala siya kagrabe magtampo. What are you staring? Pagsusungit nito ulit. Kumibot ang labi ko, ngunit walang naisagot kaya kunwari nanonood ng TV. Ilang minuto lumipas na mapansin ko na nakakadalawa na ito ng beer. Tininan ko ito sa muka, pulang-pula agad ang mukha nito at mukhang tinamaan kagad. Humakbang ako palapit dito, napapalunok pa ako dahil sobrang napaka-sexy ng suot nito. Let's go to sleep honey. You're drunk immediately, wika ko sabay hawak sa braso nito. Ngunit pumiksi ito at mabilis tumayo at tinalikuran ako. Ano bang problema nito? Na-stress kong tanong sa sarili. Mabilis kong hinawakan ng braso nito upang makarap ito sa akin. Honey, don't tell me na dahil lang sa hindi kita nisama, ganyan ka nakagalit sa akin? Malumanin na tanong ko. Ngunit hindi ko maunawaan na parang nasasaktan akong binabaliwala ko nito, parang naninikip ang dibdib ko. Ewan ko sa'yo. Hindi mo na siguro ako mahal. Baka nga may iba ka nang nagugustuhan Nagawa mo akong iwan dito na walang paalam. Siguro, hindi ako kagandahan or baka sawa ka na sa katawan ko noon pa. Kaya ayaw mo na akong hawakan. At may gusto ka ng iba. Mahabang lintanya nito na siyang ginagulat ko at ikinainit ang katawan ko lalo. Mabilis ko itong hinablot sa balingkinita nitong baywang at sinil ng halik. Una nagpupumiglas ito pero kalaunan tumugon din ito. This time di na ako papapigil. Gusto kong iparamdam sa iyo kung gaano kita gustong-gustong angkinin. Sa isip ko habang hinalikan nito na mapusok. Kinarga ko ito habang hinalikan. Nagkatitigan kaming dalawa akmang ibabaling nito sa ibang direksyon ang tingin ng pigilan ko ito at ilikan uli sa labi. At ayun na nga, nagsalpukan na naman sa pula sa puti. Pagkatapos ng pagbabahagi ng pagmamahalan sa isa't isa, tumingin ito sa akin. Kinabig ko naman ang balingkinita nito sa katawan sabay halik sa labi. Now you're not mad anymore? Nakainting tanong ko rito. Basta ba hindi mo na ulitin na iiwanan ako ritong walang paalam? Nakangusod ang sagot. Naikinangiti ko na matamis. Mahimbing na ito natutulog ngunit gising pa rin ako. Sobrang saya sa pakiramdam na ako ang nakuna sa kanya. Ngayon wala na akong iisipin na may asawa ito at kung meron man itong karelasyon, hindi ko hayaan na wala pa siya sa akin. Lalo na ako ang nakauna sa kanya, kaya ako lang dapat ang magmamayari sa kanya. Wika ko sa sarili habang mataman itong pinagmamasdan. You make me crazy, bulong ko rito. Samantala, sa kabilang banda naman, Sir, nakita ko na ho inyong anak. Wika na lalaki, bigla namang napatayo si Eduardo.
at mabilis itong nilapitan. Saan? Sa trabaho ba? Kamusta ang lagay niya? Anong ginagawa niya? Nung nakita mo siya? Sunod-sunod na tanong nito. Sa isang restaurant sa Makati, sir, sagot nito. Kinuha nito ang isang envelope kung nasa ng picture ng anak ni si Cindy. And who is this guy? Kunot na ang tanong ni Eduardo. Base sa narinig ko, sir, tinawag niyang honey ang lalaki. Wika nito. What? Gulat na sambit ni Eduardo. Alam mo na ba kung sino lalaki yan? Tanong muli ni Eduardo. Hindi pa, sir. Umalis kasi ako agad at mukhang nalata akong nakamasid sa anak niyo. Sagot nito. Bigla namang sumakit ang sintido ni Eduardo. Dahil sa sagot nito, aminin man niyang nagalak siyang nakita nitong anak niya. Ngunit nangangamba siya kung sino ang lalaking kasama na nag-iisa niyang anak. Alamin mo kung sino yung lalaking yon as soon as possible. Alamin mo rin kung saan nakatirang anak ko at kami mismo ang susundo sa batang yon. Yes sir, sagot nito at kaagad din nagpaalam para umalis. Samantala sa kabilang banda naman, Honey, ano ba? Nakikiliti ako. Natatawang wika ni Shai. Kasalukuyan kaming nasa opisina ko. Nilula pa naman akong ginagawa kaya nagkakulitan kaming dalawa. Nalaman ko pang malakas ang kiliti nito sa kahit na anong parte ng katawan. What? Pagmamaangan ko pa rito habang nakangiti, tumigil ito sa pagtawa nang tinigilan ko itong kilitiin. Nasa kandungan ko kasi ito gaya na rin ng palagi kong gustong ipagawa sa kanya. Hinampas naman ako nito sa dibdib. Maiiya ako sa ginagawa mo eh. Irap na wika nito. Tinitigan ko ang maamong mukha nito. I love you. Seryosong wika ko rito. Kita ko na mukhang itong natigilan. Bakit parang napakaseryoso yata ngayon? Tanong nito. Sa nakalipas na buwan kasi, madalas ko na itong nababanggit sa kanya ngunit ngayon ko lang ito tinitigan ng taimtim. Sabay bigkas ng salitang yon, kaya siguro nagtataka ito. Alam ko kasi na mahal ko na to. Mahal na mahal. Gusto ko lang na iparamdam sa kanya na kahit hindi niya ako totoong asawa, totoong mahal ko siya. Hindi ko nga lang magawang ipagtapat dito ang totoo. May takot sa puso ko na baka bigla niya akong iwan. Gusto ko lang iparamdam sa iyo na sobrang mahal kita. Nakangiti kong sagot dito ngunit kakitaan sa mga mata ko ang pagkaseryoso sa bawat bigkas ko. Pansin ko naman na tamang huso ito at mukhang pinipigilan ang mapaluha. Mahal na mahal din kita, honey. Naiiyak ako sa pagpapakita mo ng sobrang pagmamahal sa akin. Sobrang saya at proud ko na ikaw ang mahal ko at asawa ko. Bigkas nito. Bigla naman ako nakaramdam ng lungkot habang pinupunasan ang dumadaloy na luwas sa mga mata nito. Talaga, proud ka at mahal mo ako? Tanong ko dito. Anong klaseng tanong yan? Siyempre proud ako at mahal na mahal kita. Paano ba naman tayo magiging asawa kung hindi tayo nagmamahalan, di ba? At saka kahit nga may amnesia pa rin ako, ramdam ko kung gaano kita kamahal. Mahabang wika nito. Sana nga, manatili ang pagmamahal mo sa akin. Kahit na makaalala ka na, mahinang usal ko sa aking isip habang nakatitig sa magandang mukha nito. Isa pang kinatatakutan ko malaman mong hindi mo naman talaga ako asawa. Kaya natatakot akong baka hindi mo naman talaga ako mahal. Hey honey, wika nito. Niyakap ko ito ng mahigpit at isinubsob mo mukha sa liig nito. Natatakot lang akong iwan mo ko. Wika ko na lang dito. Hindi yun mangyayari, no? Ang tanga ko na kapag ginawa ko yan. Sana nga. Biglang sumakit ang ulo ni Shai. Dahilan para bumaba siya supuan kung saan nakatayo siya habang inaabot sana ang damit na nasa kaitaasan nang bigla siyang not to balance. Kinahulog siya at di niya naalalayan ang pagbagsak niya. Naumpog ang ulo niya sa pader. Malakas ang impact nito dahil may kataasan ang pinagulugan niya. Ouch! Ungol niya habang hawak ang ulong natamaan nang biglang may alaalang dumaloy sa kanyang isipan. Bigla siyang napamulat ng kanyang mga mata habang unti-unting bumabalik ang lahat ng kanyang alala. Napasubsob siya ng muka sa kanyang palad habang humagulgol. Halo-halong takot, sakit at galit ang nararamdaman niya ngayon. Sa loob ng isang taon, nagmukha siyang tanga. Sa lalaki minahal niya, ang lahat pala ng ito ay kasinungalingan lang. Kaya pala sobrang masakit ang unang pagniniig namin ay dahil siyang unang lalaki sa buhay ko. Akala ko pa naman ay totoong matagal lang kaming hindi na nagniig. Ayun pala, kasinungalingan lang ang lahat. Inayos niya kanyang sarili na may marinig na yabag mula sa labas ng kwarto nila. Honey,
Pagtawag ni Leonard. Yes, utal na sagot ni Shai. Pinilit niyang maging casual tulad na dati, kahit na alam niya na kung sino talaga siya. Are you okay? Tanong nito. Yes, medyo naiinis lang ako. Hindi ko maabot yung damit. Sa taas, wika ni Shai at kunwari, ngumuso pa. Narinig niya pa ang pagtawa nito at mabilis na pagalik sa labi niya at mabilis na inabot sa kanyang damit. Here, don't be sad, wika nito. Why I am look sad? Kunwari pa ni Shai. Yes, Sunny, akala ko pa naman magagalit ka na naman at umalis akong hindi kita kasama. Sagot nito. Hindi nagpaalam ka naman at saka hindi ka naman tumagal. Tara na nga at maghapunan na tayo, nagugutom na ako. Wika na Angel. Ang totoo gusto niyang iwasan si Leonard. Ramdam niyang galit dito. Honey, masakit ang ulo ko. Wika ni Shai. Nang sinusubukan ni Leonard na halikalikan siya sa kanyang katawan. Uminom ka na ba ng gamot? Tanong nito. Kita ni Shai sa mukha nito ang pag-aalala, ngunit binaliwala niya iyon dahil kasi ningon-lingan lang ang lahat at pagpapanggap lang ang lahat. Pumikit siya na mariin bago ito sagutin. Yeah, let's sleep. Okay, honey. Maigpitong yumakap sa akin at humalik pa sa noko. Kinabukasan, anak, patakbong sa lubong ng kanyang mami. Umiiyak naman akong sumalubong dito. Sobra akong nangungulila sa mga ito. Anak, Cindy, ano ba nangyari sa iyo at ngayon mo lang naisipang umuwi? Naluluwang tanong ng kanyang mami na si Elisa. Hindi pa siya nakakasagot na biglang magsalita ang kanyang daddy sa likuran niya. Siguro galing ito sa kanilang kumpanya base sa outfit nitong damit. Anak, iya, wika na kanyang daddy. Iniluwang nito ang mga braso na nagsasabing na isitong yakap siya. Kaya bumitaw ako kay mami at patakbong sinalubong nang yakap si daddy. Dad, naluluwang wika ko hanggang sa maramdaman kong yumakap na rin si mami sa akin. I'm really sorry anak kung dahil sa akin umalis ka. Wika ni daddy. Kumalas ako sa pagkakayakap sa mga ito habang pinupunasan ng luha. Wala kayong kasalanan dad. Ako itong mali at hindi sumunod sa inyo. Kaya siguro nakarma ako. Napagulgol naman ako sa tuwing naiisip ang kinapasukan ko. What do you mean anak? May nangyari bang masama sa'yo? Tanong ni mami. Hindi naman ako makasagot hanggang sa maramdaman ko muli ang yakap ng mga ito. Tawarin mo si daddy anak. Pinahanap ka namin ngunit hindi ka agad matagpuan. Hanggang sasabihin ng aking investigator na nakita ka niya may kasamang lalaki. Sabihin mo, may ginawa ba siyang hindi maganda sa'yo? Wika ni daddy. Kumalas ako sa mga ito bago nagsalita. Gusto ko munang magpahinga dad, ma'am. Mamaya ko na sasabihin ang lahat na nangyari. Sagot ko sa mga ito. Wala akong ginawa kundi umiyak nang umiyak sa loob ng kwarto ko. Ang sakit isipin ng taong akala mo, asawa mo hindi pala. Yung sobrang galit ang nararamdaman mo dahil sinamantala ang pagkawala ng alaala mo. I'm really sorry anak. Kung di dahil sa akin, hindi ito mangyari sa iyo. Kasalanan ko lahat ng ito. Hayaan mo panagutan ng lalaking yun ang ginawa sa iyo. Galit na sambit ng daddy ko. Napatayo naman ako bigla. Sinabi ko kasi, ang pagkaka-aksidente ko, dahilan na pagkakaroon ko ng amnesia sa loob ng 1 taon. At sinabi ko rin ang tungkol sa ginawa ni Leonard. No dad, wala akong balak bumalik sa kanya. Kaya umalis ako roon. Ayoko na siyang makita pa. Sinungaling siya, wika ko. Naramdaman ko na naman ang galit sa aking dibdib. Ngunit hindi lingid sa akin ang pagmamahal ko rito. Kaya lalo ako nasasaktan. Pero anak, sinamantala ka niya. Dapat siya magbayad at managot, wika ni mami. Umiling-iling naman ako sa mga ito. Kung talagang mahal niyo ako, bilang nag-iisang anak, hayaan niyong ang nais ko ang masunod. Sarili ko naman ito. Matatanggap ko din ang lahat. Ayaw kong makasama ang taong nanira at nagsinungaling sa akin. Mahabang lintan niya ako sa mga ito. Malungkot ang mga ito nakatingin sa akin. Hanggang sa umalis na lang ako sa harapan ng mga ito. Nang wala akong marinig na response. Ilang linggong lumipas bago ako nagdesisyon na kausapin sila dad at ma'am. Nalulungkot ako sa mga ito. Hanggang ngayon pala, lalong wala na pag-asa pang may balik sa dati ang aming kumpanya. Dad, ma'am, nakapag-decide na po ako. Wika ko sa mga ito. Kasalukuyang nasa library kami ng mga ito. Kinausap ko talaga sila para sa planong nabuo ko. Ano yun anak? Tanong ni mami. Nakapag-decide na po ako. Sagot ko. Anong napag-decisionan mo? What do you mean anak? Diretsuhin mo na kami at kinakabahan ako sa sasabihin mo. Wika naman ni daddy.
Bumuntong hininga muna ako bago nagsalita ulit. Itutuloy ko na ho ang pagpapakasal doon sa sinasabi niyo para maisalba ang ating kumpanya. Kagat labing wika ko sumita. Napansin ko pa ang pagkabigla sa mukha nito. Kasabay ng pagtinginan naman ito. Napansin ko naman na tumayo si Daddy mula sa swivel chair. At kung ano pang susunod na mangyayari abangan nyo sa susunod bahagi ng ating kwento. Sa nakarang bahagi ng ating kwento ay hindi nga natin inaasahan ang mga nangyayari na kung saan bumalik na nga ang alaala ni Cindy. At alam na nito na hindi siya ang kanyang tunay na pangalan. Umuwi nga ito sa kanila at agad naman siyang sinalubong ng kanyang mga magulang. Sinabi ni Cindy ang lahat sa kanyang mga magulang. Ang mga pangyayari, magkalong sakit at galit ang kanyang nararamdaman. Dad, Ma'am, nakapag-decide na po ako. Wika ko sa mga ito. Kasalukuyang nasa library kami ng mga ito. Kinausap ko talaga sila para sa planong nabuo ko. Ano yun anak? Tanong ni Mami. Nakapag-decide na po ako. Sagot ko. Anong napag-desisyonan mo? What do you mean anak? Diretsyon mo na kami at kinakabahan ako sa sasabihin mo. Wika naman ni Daddy. Bumuntong hininga muna ako bago nagsalita ulit. Itutuloy ka na ho ang pagpapakasal doon sa sinasabi niyo para maisalba ang ating kumpanya. Kagat labing wika ko sa mga ito. Napansin ko pa ang pagkabigla sa mamukha nito. Kasabay ng pagtingin na mga ito. Napansin ko naman na tumayo si Daddy mula sa swivel chair. Lumapit ito sa akin at tinawakan ng dalawa kong kamay. Anak kong noon, pinilit kitang ipakasal doon. Sa anak ng kapartner ng business natin, hindi na ngayon. Ayokong magsisi ka lang sa uli. Gusto kong maging masaya ka kung sino ang pipiliin mo. Hindi yung nais ko. Ayaw namin na makita kang malungkot dahil lang sa desisyon ko. I want you to be happy. Mahabang linta niya ni Daddy. Pero Dad, don't worry Iya. Gusto lang kitang maging masaya. Ayokong ginawa mo lang ito ay dahil sa utos ko. Wika pa nito. Samantalang si Mami ay nakikinig lamang, umiling-iling ako sa mga ito. Dad, nag-decide ako dahil ito ang gusto ko. Kaya huwag na kayong mag-alala. Gusto kong maisalba ang ating kumpanya. Alam ko kung gaano ito kahalaga sa inyo. Ayokong mawala ito dahil sa pagmamatigas ko. At saka mabait naman siguro si Mr. Chin sa inyo. I'm sure mabait rin ang anak nito. Yes, mabait siya anak. Biruin mo nga, hindi pa niya tuluyang kinukuha ang kumpanya natin. Sa totoo lang, umaasa pa rin na dapat daw ay makasal kayo ng anak niya. Malungkot na wika ni Daddy. Ginantihan ko ang pagkakahawak nito sa mga kamay ko. Don't worry Dad. Gusto ko ang desisyon na ito. I'm willing to marry his son. Wika ko sa mga ito. Nagkatinginan uli ang mga magulang ko. Sigurado ka ba anak sa desisyon mo? Baka nabibigla ka lang. Tanong naman ni Mami. Umiling ako at ngumiti. Don't worry ma'am, pinag-iisipan ko na po ito. Sagot ko sa mga ito. Bumuntong hininga naman si Daddy. Okay Iya, but I will give you 1 week para makapag-isip ka talaga at kung yun pa rin ang desisyon mo, I will settle para makita-kita tayo ng mga Chin at anak nito. Wika ni Dad. Wala naman akong nagawa kundi tumango na lang. Congratulations Ma'am Cindy, you are 3 weeks of pregnant. Nakangiting wika sa akin ng doktor. Gimbal ang naramdaman ko, hindi makapaniwala. Nakaramdam din ako ng takot. Oo, what did you say Doc? Tanong ko at baka nabingi lang ako sa pandinig. Sobrang lakas ng kaba ko habang hinihintay ang sasabihin nitong muli. Ramdam ko na rin na nanginginig ang mga kamay ko at namamawis na rin ito sa sobrang kaba. You're pregnant Ma'am Cindy, 3 weeks na from now on. Nakangiti pa rin wika nito. Hindi naman ako kaagad nakapagsalita. Hanggang sa tumayo ito at ibigay ang vitamins na kailangan kong inumin para ma-maintain ang kalusugan ko pati ng bata sa sinapupunan ko. Wala sa sariling tinanggap ko na lang ito. Hindi ko na nga alam kung totoo ba ang pagngiti ko rito. Bago ako nagpaalam paalis, hindi ko napigilang umiyak sa loob ng sakyan ko. Bukas pa naman ang pagkikita ng family ko at family ni Machin kung saan pag-uusapan ang aming kasal. Anong gagawin ko? Dapat ba akong umatras? Pero paano ng aming kumpanya? Tiyak ay kakalungkot ng sobra ni Daddy pag tuluyang nawala ang kumpanya. Sa isip-isip ko, are you okay anak? Tanong ni Mami na pumasok ito sa loob ng kwarto ko. Yes ma'am, why? Malumbay na tanong ko. Ewan ko ba at mukha akong nangihina. Parang gusto ko na lang humigat matulog ng matulog.
Namumutla ka yata at ang tamlay mo. Dahil ba ito sa pagkikita natin sa mga chin, anak? Pwede mo nang sabihin ngayon pa lang kung biglang nagbago ang desisyon mo. Wika ni Mami. Pinilit ko namang sumigla. So si Mami talaga, nakapagdesisyon na po ako. Hindi na po yun magbabago. Mukha kasi akong matamlay kasi halos hindi ako makatulog kagabi kakabasa ng novel story. Pagsisinungaling ko sa uling sinabi ko, humawak ito sa mga kamay ko. Akala ko pa naman ay masamang pakiramdam mo at dadalhin na kita sa ospital niyan para magpa-check up. Ayun pala, nagbasa ka lang. Kailan ka pa natutong magbasa ng novel na yan? Tanong ni Mami. Kagabi lang ma'am, dumaan kasi sa newsfeed ko. Na-curious ako kaya binasa ko. Natatawang wika ko. Ang totoo, dinaan ko sa pagtawa ang nararamdaman kong takot at kaba. Lalo na nang binanggit nito ang hospital na nakapagbigay sa akin ng takot. Wala akong balak sabihin sa mga ito ang kalagayan ko, bahala na. Sana nga lang mabait at matanggap na lalaking papapakasalan ko ang kalagayan ko. Hi Mr. Chin, Mrs. Chin, nice to meet you again. Wika ni Daddy sa mga ito. Pinakilala nito si Mami, pati na rin ako. Halatang mabait ang mga ito, base na rin sa pagkakangiti sa akin ng mga ito. Nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap nung dumating anak nitong lalaki. Sa akin kagad ito tumingin. Ngumiti ito sa mga parents ko hanggang sa ipakilala ako ng mga ito dito. Naramdaman ko pa ang paghigpit ng kamay nito sa kamay ko. Gwapo siya kung sa gwapo ang pag-uusapan. Pero ewan ko ba at wala man lang akong naramdaman para rito. Ramdam ko rin ang pagtitig nito sa akin. I like your daughter, Mr. Buena. Rinig kong wika ni Prang, ang anak na Machin. Tumawa naman ang magulang nito pati na rin ang mga magulang ko. Ako naman sobrang naiilang sa paraan ng pagtitig sa akin na lalaki. So wala na pala tayong maging problema. Gusto ng anak namin anak niya. Well, hindi nakapagtataka. Napakaganda ng anak niya. Wika ni Mr. Chin. So next week idarao sa engagement party para sa mga ito. Wika naman ni Mrs. Chin. Sumang-ayon naman sila dad at ma'am. Habang ako tahimik lamang at panangiti na lalaki sa akin, hirap na hirap ako sa tuwing nagsusuka ako. Ito palang pakiramdam na buntis. Panisuka, nakakapanghina ng katawan. Narinig ko pa ang pagtawag sa akin ni Mami mula sa labas ng kwarto ko. Yes ma'am, pilit ng ngiti ang naibigay ko rito. Okay ka lang ba anak? Hindi ka pa raw kumakain, sabi ng mga kasambahay. Masama bang pakiramdam mo? Sunod na tanong nito. Nakaramdam naman ako ng kaba na mukha yatang nakakaramdam na si Mami sa kalagayan ko. Hindi nila dapat malaman ito sa ngayon. Niyakap ko naman ang isang braso nito parang naglalambing. Excited lang ako ma'am, mamaya ng engagement party. Pilit ko pang pinasiglang boses ko. Tinitigan ako ni Mami. Inaarok ang katotohanan. I'm sorry anak, alam ko ginagawa mo lang ang lahat ng ito dahil sa kumpanya natin. Pero pwede ka namang Pinutol ko na lang ang sasabihin pa nito. Ma'am, I told you, huwag na kayo mag-alala. Hindi na ako bata, alam ko nang ginagawa ko. Nakangiting wika ko. Ngunit sa loob-loob ko, napakabigat ng nararamdaman ko dahil sa desisyon ko, lalo pang bumigat nang malaman kong may dinadala ako. Wala akong balak sabihin sa lalaking iyon na naging dahilan ng pagkabuntis ko. Besh! Sigaw na pagtawag sa akin na matagal ko ng kaibigan na si May. Gulat akong napalapit bigla rito. Kasalukuyan nito nakatayo sa sala namin. Nagyakapan kami nito. Bigla ako itong niyaya sa loob ng kwarto ko. Bakit ba? Hindi na kita makontak nun simula nang pumunta ako ng Maynila. Nainis na wika ko rito. I'm really sorry, Besh. Nalaman ni Tito na kasabot mo ko at sinabihan niya akong huwag kitang kontakin. Pinaalis niya rin ang SIM na gamit ko. Malungkot na wika nito. Hindi rin ako nakagawa ng paraan dahil nung araw na yan nagkasakit si Ma'am. Nagkaroon ng problema sa family ko, si Tito ang tumulong sa amin. Kapalit ng hindi raw kita kontakin dahil nais niyang umuwi ka raw ng kusa. Kaso nung hindi ka umuwi, sinabi niya sa akin na tawagan ka sa number mo. Ang kaso hindi na kita makontak pa. Wika pa nito sa biluha. Naintindihan ko naman ito sa pagyakap dito. I understand, akala ko kasi basta mo na lang akong iniwan. Ayos na ba si tita? Tanong ko rito. Kahit kanina pa gustong gusto ko nang umiyak sa harapan nito dahil sa kinikimkim ko. Tito ang tawag nito sa daddy ko dahil magkakilala rin ang mga magulang namin. Kaya tita rin tawag ko sa magulang ni May. Ayos na besh, matagal na. Ngayon lang ako muling nagpakita dahil nasa ibang bansa kami. At doon nga pinagamot si ma'am. At iyon nga, si Tito ang tumulong sa amin.
Alam mo na hindi naman kami kayamanan tulad ninyo. Wika nito. Niyakap ko naman ito, sabay tulo ng luha na kanina ko pa pinipigilan. Handa ako makinig, wika ng kaibigan ko. Siguro alam nitong ikakasal ako sa taong hindi ko mahal. Pero hindi naman talaga yon ang pinakadahilan. Alam rin ito na pag umiyak na ako may dinadala akong mabigat. Humagulgol na lang ako sa balikat nito, sobrang sakit. Ang bigat-bigat sa pakiramdam. Bakit hindi mo siya kinausap, Besh? Malay mo. Di niya rin talaga alam ang totoong pangalan mo tapos hindi ka naman niya kayang iwan na lang doon. Lalo na't wala kang maalala. Wika ni May. Umiling-iling ako habang nagpupunas ng luha. 1 year na ang nakalipas, Besh. Siya na nagawa niyang sabihin sa akin na totoo. Bakit kailangan niyang pagsamantalan ako? Wika ko habang ramdam ko ang bigat at sakit sa dibdib ko. Habang patuloy sa pagluha ang mata ko, niyakap naman ako nito. Baka totoong mahal ka na niya, Besh. Baka natatakot lang siyang sabihin sa iyong totoo at iwan mo siya. O baka naman naghahanap siya ng pagkakataon kung paano sa iyo sasabihin. Wika pa nito sa akin. Hindi ako naniniwala na mahal niya ako. E di sana ipinagtapat niya na noon pa ang lahat. Ang tagal na, Besh, 1 taon na. Tapos hindi niya masabi-sabi. Paggalit na sagot ko habang humihikbi. Sobrang sakit lalo na at may iniwan pa siyang alaala sa akin. Pero Besh, paano ang bata? Hayaan mo bang hindi niya malaman? Tanong nito. Hindi niya na dapat malaman pa. Kaya ko namang palakihin nito. Wika ko na lang habang pinapayad ang luha. Itutuloy mo pa rin ba ang kasal kahit nabuntis ka sa iba? Do you think na pag nalaman niya ng lalaking papapakasalan mo, matatanggap kayong mag-ina? Sunod-sunod nitong tanong sa akin. Kagadlabing napayuko ako habang tumutulo ang luha. Bahala na. Basta itutuloy kong kasal. Alang-alang sa kumpanya ni Daddy. Siguro karma ko ito dahil mas pinili kong suwayin sila. Kinangyari ito sa akin. Garalgal na sagot ko. Ginagap naman ito ang kamay ko. Basta nandito na ako, Besh. Ano man ang mangyari, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin. Pero sana, pag-isipan mo muna ang pagpapakasal. Lumipas ang 1 buwan. Anak, nandyan na yung pagpipilian mo ng gown mo sa baba. Ipapakit ko lang ba dito sa kwarto mo? Tanong ni Mami. Tamad akong sumagot. Sige ma'am, dito ko lang sa taas susukatin. Walang ganang sagot ko. Siguro di nahalata ng mga magulang ko ang panlulumbay ko. Dahil ito sa paglilihi ko, palagi na lang kasing mas gusto kong manatili sa loob ng kwarto. Mabuti na lang talaga wala akong gaanong inaayawan na pagkain. Lihim rin akong nagpapadala ng banggang hinog sa matalik kong kaibigan. Ewan ko ba kung bakit gusto ko pa rin ipagpatuloy ang kasal kahit na parang wala lang sa akin. Pakiramdam ko, go with the flow lang ang nangyayari sa akin. Besh, sigurado ka na ba talaga sa desisyon mong magpakasal? Hindi na ba talaga magbabago? Pag-isipan mo naman na mabuti. Lalo na't may anak ka. Wika ng kaibigan kong si May nang minsang pumunta ulit ito sa bahay. Ayoko nang mag-isip, Besh. I'm tired of everything. Malungkot na wika nito. Besh naman, isipin mo naman ang bata. Inis nitong sagot sa akin. Umupo ako mula sa pagkakahiga ko at tinitigan nito. Huwag mo na akong alalahanin. Pinag-isipan ko na ito. Huwag ka nang mag-alala. Wika ko dito. Sabay abot ng manggang hinog upang kainin. Narinig ko pa ang pagbuntong hininga nito. Next week ng kasal mo, wika nito na kakakitaan ng kalungkutan sa muka. Ganon din sa boses nito. Tumangot-tango lang ako rito hanggang sa nagpaalam na itong umuwi. Ilang minutong lumipas nang bumalong sa mata ko ang luha. Hindi ko maintindihan kung bakit araw-araw na lang akong lumuluha. Humihikbi. Siguro dahil sa isang pangyayari na hindi ko matanggap-tanggap. Sa 1 buwang lumipas, wala man lang akong balitang hinanap man lang ako ng taong kumuha ng pagkababae ko. Pinatunayan lang talaga niyang pinagsamantala niya lang ang pagkawala ng alaala ko. Anak, 3 araw na lang at ikakasal ka na. Masiglang wika ni Mami sa akin habang nasa pagkinan kami. Yes ma'am, tipid ng ngiti ang ginanti ko. Ayoko anak mo kaya yatang matamlay ka. Hindi ka ba masaya sa desisyon mo? Nagbago ba ang desisyon mo? Sunod-sunod na tanong ni Dad. Oo nga anak, napapansin namin na madalas kang matamlay. May problema bang hindi namin nalalaman? Segunda naman ni Mami. Nakaramdaman naman ako ng kaba nang mata man na itong nakatitig sa akin. Akala ko pa naman na hindi nahalata ng mga ito ang pagiging matamlay ko. Pinilit kong umiti ng maaliwalas at maging formal ang boses. Kayo talaga Dad ma'am. Hindi ho nagbago ang desisyon ko. Madalas kasi akong
nagbabasa ng novel kaya napupuyat ako. Dahil na matamlay ako dahil kulang sa tulog. Huwag niyo na akong isipin. Tuloy yung kasal, walang nagbago sa desisyon ko. Wika ko sa mga ito habang nakangiti. Makalipas sa mga araw. Wow, ang ganda-ganda mo naman, besh. Napakaganda mo na kahit wala kang makeup, lalo pa ngayon. Para kang Barbie sa ganda. Palatak ng kaibigan kong si May. Kasalukuyang nakasuot na ako ng wedding gown. Sana yung maging ama na lang ng dinadala mo ang papapakasalan mo. Wika nito pagkatapos, bumaling naman ako rito na mabilis. Stop saying that. Ayoko nang marinig pa ang lalaking sumira sa buhay ko. Galit na wika ko. I'm sorry, besh. Ayop na hindi mo pagsisiyan ang desisyon mong ito. At sana huwag mong idamay ang bata. Malumanay na wika nito bago umalis sa harapan ko. Nakayuko at kagatlabi naman akong pinipigilan ng luha na gustong kumawala. Hanggang sa hindi ko na napigilan pa at bigla na lang itong bumuhos. Ramdam ko kung gaano kabigat sa pakiramdam. Pero hindi ko alam ang pinakadahilan kung bakit sobrang sakit at bigat. Siguro dahil umaasa akong hanapin niya ako at magpapaliwanag pero wala. Siguro dahil sa pinagsamantalan ako nito at niloko lang. O baka dahil sa mahal ko na siya at sobrang sakit isipin na pinakita niya talagang wala lang ako sa kanya at puro kasinungalingan lang ang lahat ng sinabi niya sa akin noon na mahal niya ako. O baka dahil nasasaktan ako ng sobra. Hindi umaasa ako na hanapin niya ako pero wala. Manong, excuse me, mali ata tayo ng daan. Papunta ng simbahan, wika ko sa driver. Kanina pa ako nakakaramdam ng kaba at iba ang tinatahak naming daan. Lalo pa akong kinabahan at nang hinala at ngayon ko lang napansin na mukhang hindi ito ang driver na binigay ng mga chin para iatid ako sa simbahan kung saan gaganapin ang kasal. Mayroon naman kasing sasakyan ang best friend ko kaya hindi ko ito kasabay. Sila dad at mom naman magkasama sa isang sasakyan. Manong, pagtawag ko pa rito. Nang hindi pa ito sumasagot, napilitan na akong tumaas ang boses. Natatakot na ako, nakasumbrero ito kaya hindi ko ito namukaan. Wala pa naman akong dalang cellphone, tanging suit na gown lang ang daladala ko sa katawan. Manong, ano ba? Sabi nang hindi ito ang daan, papunta ng simbahan eh. Sigaw ng wika ko rito. Doon naman biglang huminto ang sasakyan na halos mapasubsob pa ang mukha ko dahil sa lakas ng pagpreno nito. Inis na umungat ako ng mukha nang matigagal ako sa nakita ng iangat nito ang mukha dinlan para makita kong buong mukha nito. Do you think nahayaan kong makasal ang babaeng pag-aari ko? Timbagang nasagot ito na walang iba kundi si Leonard de la Monte. Anong ibig sabihin nito? Inis na tanong ko rito. Ngunit instead na sagutin ako, pinaharurot ulit nito ang sasakyan. Stop the car, bababa ako. Sigaw ko rito. Talagang gustong gusto mong makasal sa lalaking yun ha? Tanong nito na may seryoso mukha. Ano bang pakialam mo? Kaysa naman makasamang katulad mong mapagsamantala at maluloko. Sigaw ko rito. Napansin ko bigla ang pagdilim ng mukha nito. Kitang-kita ko rin ang galit sa mukha nito. Napahawak ako sa upuan nang lalo nitong binilisan ng takbo ng sakyan. Ano ba? Magpapakamatay ka ba? Sigaw ko muli rito. Napansin ko naman bigla ang pagbagal ng pagtakbo nito. Ibaba mo ko riyan sa tabi, wika ko pa. Pero instead ng gawin niya iyon, may tinawagan ito sa cellphone. Malapit na kami. Prepare the plane, wika nito na siyang ikinalaki ng mga mata ko. What are you doing? Tanong ko rito. Nang ihinto nitong sakyan at binuksan nito ang pintuan ng sakyan. Kung nasan ako, napasingap pa ako ng sobrang lapit na mukha nito sa akin. Dadalhin lang naman kita sa lugar kung saan hindi ka makakatakas at makakaliw sa akin. Wika nito sabay ngisi. Sasagot pa lamang ako nang may tinakip itong panyo sa ilong ko na naging dahilan ng pagkawala ako ng malay. Nagising akong sumasakit ang ulo, dandahan kong inilibot ang paningin. Malawak maliwalas na kwarto ang bumungat sa akin. Muntik na akong kaba ng sobra nang bigla akong maalala ang ginawa sa akin ni Leonard. Galit akong bumangon mula sa kama. At walang pag-alinlangang binuksan na pinto. Kailangan ko pang bumaba dahil na sa pangalawang palapag ako. Base na rin sa nakikita ko. Ngunit nakababa na ako lahat. Wala akong napansing mga tauhan nito. Katulad ng sa mansyon nito. Ni kasambahay wala rin. Mas lalo tuloy akong nakaramdam ng galit. Lumabas ako ng bahay hanggang sa mapansin ko ang asul na dagat. So ito ba ang sinasabi niyang dadalhin ako sa lugar kung saan ako hindi makakatakas? Dahil walang katao-tao dito, isang isla. Inis na bulong ko sa sarili. Muntik pa akong mapatalon dahil sa pagkagulat. Sorry Iya, nakababa ka na pala.
Nagulat pa kita. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Nanay Isting ang mayordoma sa mansyon ni Leonard. Napasigaw pa ako dahil sa paggulat. Hindi ko akalain na may kasama rin pala ako rito. Pinadala ako rito ng asawa mo para may makasama ka. Nakanda ng pagkain, kumain ka na at tiyak gutom ka na. Nakangiting wika nito sa akin nang hindi pa rin ako makakibo dahil sa pagkagulat. Ayaw ko sanang kumain dahil sa inis at galit na nararamdaman ko. Dahil sa lalaking iyon at tinala pa ako sa lugar na to. Wala akong nagawa, kundi tumango na lang dito. Bigla naman akong natakam na masilayan ko ang sinigang na hipon. Isdang inihaw, nakaramdam ako ng paglalaway dahil sa kasabikang kumain. At kung ano pa ang susunod na mangyayari abangan nyo sa susunod bahagi ng ating kwento. Sa nakarang bahagi ng ating kwento, isang ang di inaasahan ang mga naganap na kung saan ikakasal na sana si Cindy sa taong hindi niya mahal para lang masalba ang kanilang kumpanya. Subalit na sa ibang direksyon nga patungo si Cindy na kung saan dinakip siya ni Leonard at dinala sa isang lugar kung saan hindi siya makakatakas. Ano kaya ang sunod na mga kaganapan? Yan ang ating aalamin. Nasa kalagitnaan ako ng pagkain nung malala kong hindi ko pala nayaya si Nanay Isting na kumain. Napatayo ako bigla sa pagkakaupo. Nagulat pa ako at pag-angat ko na mukha ay naroon pala si Nanay Isting sa kabilang upuan na may kalayuan sa akin. Nakangiti habang pinagmamasdan ako. Nanay, kumain na rin po kayo. Pasensya na po, hindi ko po kayo nayaya. Bigla po kasi akong natakam sa pagkain na nakain. Sabi ko dito, sobra talaga akong nahiya dahil nakalimutan ko itong yayain. Baka kung ano pang isipin ito. Narinig ko pa itong tumawa bago lumapit sa upuan. Karap ko lamang. Ayos lang iya, naiintindihan ko. Kumain ka lang ng kumain hanggat gusto mo. Huwag mo na akong alalahanin at kumain na ako kanina. Sabihin mo lamang ang mga gusto mo at ipagluluto ko. Magiliw na wika nito sa akin. Nakaramdam naman ako ng kasiyahan dahil sa pagpapakita nito ng pag-aalala at pag-aalaga. Kung sana nga asawa ko talaga ang Leonard na yon, kaso hindi. Malungkot na sagi sa isipan ko. Tahimik lamang akong bumalik sa pagkain na magsalita ulit ito. Ilang araw nga palang di makakapunta dito asawa mo. Marami raw siyang aasikasuhin, wika nito. Ewan ko ba't bigla na lang akong nainis. Hindi ko naisip na si Nanay Isting karap ko. Hindi ko totoong asawa ang alaga ninyo, nanay. Kaya kung pwede lang huwag nyo nang mababanggit na asawa ko siya. Dahil pinagsamantalahan lang niya ang pagkawala ko ng alaala. Seryosong wika ko rito. Napagdikit ko pa ang mga labi ko nang hindi ko man lang nakitaan na nagulat ito sa mga sinabi ko. Hayaan mo siyang makapagpaliwanag sa iyo, anak. Tiyak naman na may dahilan kung bakit niya yun nagawa. Sagot ni Nanay Isting bago pa man ako tuluyang makalayo sa pagkainan. 2 linggo na ang nakakalipas, wala pa ring Leonard ang nagpapakita. Bagot na ako sa islang ito. Sino ba naman kasing hindi mababagot kung kami lang ni nanay ang tao sa islang ito? Minsan naman, nakita kong may dumating na sasakyang dagat. Akala ko pa naman ang lalaking manloloko na iyon ang dumating. Ngunit hindi pala, kundi mga tauhan nito na may mga daladalang prutas at sariwang isda, gulay at karne. Hindi ko naman masyadong kinakausap si Nanay Isting dahil sa nararamdaman kong galit sa alaga nito. Walang hiya talagang lalaking iyon. Ano bang balak niya sa akin? At ikinulong ako sa islang ito. Pagalit na wika ko sa sarili. Kasalukuyang nasa tabing dagat ako habang pinagmamasdan ang maliliit na alon na tumatama sa pako. What are you doing here? Muntik na akong mapatalon sa gulat sa narinig kong barito ng boses sa likuran ko. Ewan ko ba't bigla na lang ako nakaramdam ng kaba sa dibdib. Lumunok pa ako bago dahan-dahang lumingon dito. Alam ko naman na walang ibang nagmamayari ng boses na yon, kundi ang lalaking nanloko sa akin. At iyon nga, nakatayo ito habang nakapamulsa ang 2 kamay sa ilalim ng bulsa nito. Naasiwa pa ako sa paraan ng pagtitig nito. Dahan-dahan itong lumapit habang hindi inaalis ang tingin sa akin. I said, what are you doing here? Tanong nitong mali. Sa sobrang lapit nito, amoy na amoy ko na ang pabango nito. Ngunit pilit kong binabaliwala. Iuwi mo na ako sa amin. Nang dahil sa kagawan mo, hindi natuloy ang kasal ko.
Hindi mo alam ang maaring mawala sa pamilya ko dahil sa'yo. Galit na wika ko rito instead na sagutin ang tanong nito. Nakita kong bigla na lang dumilim ang mukha nito at napatiimbagang. Ngunit wala akong pakialam dahil sa galit na umiiral sa akin. Nang hindi ito umimik, tinalikuran ko na ito. I want to go back home. Huwag mo na sanang dagdagan pa ang galit ko sa'yo. Ayokong makasama ni makita ang taong malalokong katulad mo. Wika ko pa bago tuluyang lumisan. And what do you think you're doing? Inis na tanong ko rito na makita ko itong pumasok sa loob ng kwarto kung saan ako natutulog. Tumitig pa ito ng matiim sa akin bago sumagot. Matutulog na, I'm tired. Wika nito mas lalong nagpainis sa akin. Akmang higa na ito sa kama nang bigla itong matigilan nang umalis na lang ako bigla. Where are you going? Tanong nito na nakakunot na pa. Nilingon ko ito na maras. Mas gugustuhin ko pang matulog sa sala kaysa ang makasama ka. Wika ko sabay taliko dito. Ngunit bigla na lang akong napasingap nang may humawak sa braso ko. Stay. Ako na lang ang lalabas. Wika nito. Akmang magsasalita pa lamang ako nang bigla na lang itong tumalikod palabas. Bigla naman akong natigilan at iniisip kung tama bang nakita kong malungkot ang mga mata nito. Nang magsalita sa akin, ngunit binaliwala ko na lang at baka guni-guni ko lamang iyon. Hindi ko maaaring kalimutan na manluloko siya at mapagsamantala. Kinabukasan, good morning honey, maaga akong umalis at may importante akong inaasikaso. Babalik din ako agad pagkatapos. Don't forget to eat well ha. I love you always. Don't forget that. Love, Leonard. Napakagatlabi ako dahil sa pinipigilang luha. Kakagising ko lang ito ang mabubungaran kong sulat. Gusto kong makaramdam ng tuwa, subalit umiiral ang galit ko at hindi niya pa rin magawang ipaliwanag kung bakit niya nagawa ang lahat ng kasinungalingan sa akin sa loob ng 1 taon naming pagsasama noon. Kinakabahan ako bigla at nataranta na marinig ko ang boses ni Nanay Isting na tumatawag sa akin. Kasalukuyan akong nasa loob ng banyo at naduduwal kung bakit naman kasi inamoy ko pa yung bulaklak na nasa flower vase sa loob ng kwarto. Ayun tuloy hindi ko nagustuhan at bigla na lang akong naduwal. Mabibilis na kilos ang ginawa ko para makalabas ng banyo. Ano yan? Mahinang tanong ko na makita kong papunta sa kinaroroonan ko si Nanay Isting. Ayos ka lang ba? Pinunta na kita at parang yayain sana mong almusal. Wika nito. Susunod na lang po ako. Maliligo lang ako. Sagot ko rito. Ayos ka lang ba anak? Mukha kayatang matamlay at namumutla. Tanong pa nito na mas lalo kong kinatakutan. Hindi dapat nito maaring malaman na buntis ako. Lalong lalo na ang lalaking yan. Ayos lang ho ako. Medyo hindi lang ako nakatulog na maayos kagabi. Sige na ho, maliligo muna ako. Susunod na lang ho ako. Wika ko rito. Nailang pa ako sa paraan ng pagtitig nito bago ito tuluyang umalis. Nakahinga naman ako nang matuwid ng umalis nito. Hanggang kailan ko ba ito itatago? Kung mananatili ako sa islang ito, tanong ng isip ko. Napangangapa ako at halos lahat yata ng prutas nasa pagkainan. Kain ka na anak, maraming prutas oh. Pili ka lang kung alin ang gusto mo riyan. Nakangiwing wika ni Nanay Isting sa akin. At dahil sa naglilihi ako, hindi ko napigilan maglaway sa manggang hinog. Ngunit pinigilan kong huwag malata ni Nanay. Nasabik ako sa mangga at baka makalata ito, ngunit hindi ko rin maiwasang mag-isip kung may alam na ba ito. At kahit si Leonard na buntis ako, dati naman kasi sa mansyon hindi naman ganito karami ang prutas na inihahanda sa pagkainan. Nakakapagtaka, subalit pilit ko pa rin iwinaksi sa aking isipan. Baka nagkataon lamang na marami talagang pinadalang prutas dahil nga malayo ito sa syudad. Samantala sa kabilang banda naman, tapos na pang lahat, tanong ko sa aking attorney. Yes, wala na magiging problema. Nagawa ko ng lahat, sagot nito. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, mabilis ring umalis sa opisina ang kanyang attorney. Samantalang siya hindi pa rin alam kung paano sisimulan na kausapin ang babaeng mahal niya. Sana pala noon ko pa sinabi sa kanyang lahat. Isip-isip ko. Sa sobrang inis ko nagawa ko pang sipain ang trash na nasa tabi lamang ng aking center table. Ito lang pala ang magiging dahilan para maisama ka namin ulit dito. Wika ni Mark, kasalukuyan kaming nasa bar. Napilitan na rin akong sumama sa mga ito. Oo nga doon, halatang hindi pa siya nakakahanap ng paraan para magkausap sila ng asa-asawahan niya.
Wika naman ni Dance. Nang maramdaman ko ang kamay ni Mark na nasa balikat ko, dahil para lingunin ko ito. Isa ka sa pinakamayaman sa buong mundo, dude. I know na magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Kayang-kaya mo yan, don't tell me ngayon ka pa naduwag. Wika nito. Wala akong naisagot kundi tiimbagang lamang ang nagawa ko. Get the helicopter now. Sigaw ko sumutawan ko habang buwat-buwat. Si Shai, kahit na alam kong Cindy Buena ang buong pangalan nito, mas komportable akong tawagin ito kung saan ako nasanay. Lalo kong naramdaman ang lakas ng kabog ng dibdib ko tuwing naririnig ko itong umiimpit sa sakit. Kaya pala ganoon na lang ang kagustuhan kong punta nito sa isla dahil ito ang mangyayari. Malapit na tayo, honey, kapit lang. Malumani na wika ko rito. Kitang-kita ko rin ang mga butil nito sa noo. How is she, doc? Tanong ko kagad sa doktor na tumingin kay Shai. She's fine, mabuti na lang at mahina lang ang pagkakadulas niya. At kaunti lang ang dumaloy na dugo sa kanya. But there's nothing to worry about to your baby. Maayos ang kaligayan niya. Nakangiting sagot nito. Doon naman ako nakahinga na maluwag. Hindi ko talaga mapapatawad ang aking sarili kung may nangyari sa aking mag-ina. Pwede mo na siyang pasukin sa loob, wika ng doktor. Tumango lang ako rito at nagpasalamat bago nagdesisyong pumasok kung saan naroroon ang babaeng mahal ko. Kumusta ang pakiramdam mo? Wala na bang masakit sa'yo? Tanong ko rito. Ngunit ilang segundo akong naghintay ng sagot ngunit hindi ito umimik. Nakatitig lang ito sa kisame. Nang hawakan ko ang kanyang kamay, let my hand go. Malamig na wika nito sa akin dahilan para tignan ko ito sa mukha. Hindi ko mabasa ang ekspresyon ng mukha nito, mukhang blanko ng ewan. Napabuntong hininga na lamang ako bago binitawan ang kamay nito. Magpahinga ka na muna. Ipapanda ko lang ang hapunan natin. Wika ko kay Shai. Hindi ko na mabilang ang pagbuntong hininga ko. Dahil sa di nito pagsasalita, hindi rin ito tumitingin sa mga mata ko. Kinabukasan, I want to go back home. Wika nito na siyang ginatigil ko sa paghakbang papunta ng closet. Kasalukuyan itong nakaupo sa gilid ng kama at nakatingin sa labas kung saan bukas ang bintana ng kwarto. Nagawa ko pang matulog sa kabilang kwarto dahil alam kong hindi nito gugustuhin na makakasama ako sa isang kwarto. Ngunit napatimbagang ako dahil sa sinabi nito. No, just stay here. Wika ko rito. Nagulat pa ako na bigla itong tumayo at umarap sa akin. Ano pa bang gusto mo? Naloko mo na ako, di ba? Nakuha mo na gusto mo. Ano pa ba ha? Galit ni Wika nito na siyang ikinaigting ng bagang ko dahil sa mga sinabi nito. Ngunit mas nanaig pa rin sa akin na maging kalmado dahil nag-aalala ako sa dinadala nito. May anak tayo. Wika ko na lang dito. Narinig ko pa ang pagtawa nito. Tawa mo pakla. Kaya kong palakihin ang anak ko nang hindi umaasa sa ibang tao. Sagot nito. Anak natin. Wika ko habang nakatimbagang na nakatingin dito. Anong klase kang tao para pagsamantala ng katulad ko? Bakit mo ito nagawa? Instead na tanong nito na siyang ikinalunok ko. Kitang-kita kong lungkot at sakit sa mga mata nito ngunit mabilis na palitan ng galit. Saan ka kumukuha ng mga litrato at sino-sino sila na ipinakilala mo sa akin? Paano mo nagawang lahat ng ito? Dahil sa may amnesia ako kaya nakahanap ka ng paraan para mapagsamantalan ako? Ang galing mong gumawa ng kwento. Do you think na naisin ko pang makasama ka? Sunod-sunod itong wika sa harapan ko. Hindi ko napigilan makaramdam ng galit sa paratang nito. Oo nga, nagsinungaling ako dahil nalabat pursuit ako sa kanya. At natatakot naman akong iwan siya sa ospital na walang maalala. At kahit naman nagawa ko ang bagay na yon, alam ko sa sarili kong hindi ko siya pinagsamantalan dahil totoo ang nararamdaman ko para sa kanya. Saka na tayong mag-uusap. Baka kung ano pa ang mangyari sa'yo, pati ng bata. Wika ko na lang dito. Narinig ko pa ang pagsigaw nito bago ko tuluyang umalis sa loob ng kwarto. Yes? Sagot ko sa telepono, kasalukuyan akong nasa opisina. Boss, buntik na makatakas ang asawa mo. Mabuti na lang at namukhaan ko siya. Kahit na nakasuot siyang pangkasambahay, wika nito. Napabuhat pa ako bigla sa swivel chair dahil sa pinalitan nito. Good job, pagbutihan nyo ang pagbabantay sa asawa ko. Kung hindi, kayo ang malalagot sa akin. Sagot ko rito habang hinihilot ang sentido. Yes boss, inis na ibinilibag ko ang ilang papeles na nasa center table ko.
Kung hindi nga lang mahalaga ang mga ginagawa ko ngayon, hindi talaga ako aalis sa mansyon para ako mismo ang nakakabantay sa kilos nito. Pero kailangan, para wala ng sagabal sa isip-isip ko. Nang makabalik ako sa mansyon, bakit mo ba ako dinala sa mansyon nito? Kailan mo ba ako balak bulukin sa bahay mong ito? Tanong nito kagad pagkarating ko galing opisina. Kitang-kita kong iritado mukha nito. Mas pinili ko na lang kasing pabalikin ito sa mansyon kaysa roon sa isla. Natatakot na akong may mangyayari na naman ditong masama, lalo na't malayong syudad. Sasagutin ko ang lahat ng yan, but not now, I'm tired. Wika ko rito. Ngunit nagulat na lang ako nang biglang lumagapak ang kamay nito sa pisngi ko. Ang kapal na mukha mo. Ikaw pa ang may ganang paghintayin ako. Wala akong panahon sa bagay na ito. Kaya palabasin mo na ako. Sa buwisit na mansyon mong ito, sigaw nito. Ayaw na kitang makita. Ayaw kong makita ni makasama ang taong manloloko at sinungaling. Sigaw ulit nito sa akin. Hanggang sa mapansin ko ang luha nitong dumadaloy sa pisngi nito. Nang mabilis din itong pinunasan. Let me explain, wika ko habang humakbang palapit dito. Ngunit umatras ito habang umiiling-iling. I don't need your explanation. Sapat na ang lahat ng nalaman ko para hindi ka pagkatiwalaan. Isa kang maloloko. Hindi mabibilang ang lahat ng kasinungalingang nagawa mo sa akin. Kaya paano pa kita paniniwalaan sa mga sasabihin mo? Kung sa umpisa pa lang niloko mo na ako. Ang gigil na wika nito. Hindi kita niloko, marinawi ka ko. Sinungaling. Sa loob ng isang taon hindi mo nagawang ipagtapat sa akin ng totoo. Tapos sasabihin mong hindi mo ako niloko. Napakasinungaling mo talaga. Sigaw nito. Akmang sasagot ako nang bigla itong umalis sa harapan ko. Nakakainis, inis na wika ko. Sabay balibag ng attached case sa sopa. Lumipas ang ilang linggong hindi kami nag-iimikan. Napapansin ko na rin ang pag-umbok ng tiyan nito na siyang ikinagagalak ng puso ko. Sa wakas magkakaroon na rin kami ng anak. Magiging ama na rin ako sa wakas. Sa isip-isip ko habang pinagmamasdan nito sa medyo malayo. Ayaw kasi nitong lumapit ni tumingin sa akin. Sinusubukan ko namang kausapin ngunit umaalis din ito kagad. Ayaw ko namang kulitin lalo na't iniabilin ako ng doktor na huwag ko muna itong bigyan na ikakastress nito at masilan ang pagbubuntis nito. Ipinagkakatiwala ko na lamang ang lahat kay Nanay Isting, ang lahat ng kakailanganin ni Shai. Habang abala ako sa library ko, sa loob ng mansyon nang bigla itong pumasok at seryoso naman ang mukha. I need to talk my parents, wika nito. You can use the telephone para makausap sila. Malumanay na wika ko. Iniinis mo ba ako? Matagal ko nang ginawa yan pero hindi ko sila makontak. Kaya kailangan ko na umuwi, wika nito habang iritado na naman ang mukha nito. Okay, later, makakausap mo sila. Nakikipaglokohan ka ba? I told you na gusto ko silang makita. Sigaw nito sa akin nang iabot ko ang telepono dito. Wala kang sinasabing gusto mo silang makita, remember? Sinabi mo kanina nais mo silang makausap. Kaya ito, nasa kabilang linya sila. Sagot ko rito. Kitang-kita ko ang pamumula ng mukha nito sa galit. Ngunit masigit lumalabas ang kagandahan lalo nito. Bigil ang ngiti sa aking labi nang bigla nitong marahas abutin ang telepono na nasa kamay ko. Umalis ka na muna, iritadong wika nito sa akin. Wala namang imik na lumbas ako sa kwarto nito. Hello ma'am, dad? Wika ni Shai sa kaniyang mga magulang sa kabilang linya. Anak, kamusta ka na dyan? Mabuti naman at napatawag ka. Matagal na kaming naghihintay ng tawag mo. Wika ni mami. Hindi naman napigilan ni Shai ang maguluhan sa inaakto ng parents niya. Alam niyo po ba kung nasan ako ngayon? Tanong ni Shai sa mga ito. Ilang katahimikan ang namayani bago sumagot ang kanyang mga magulang. I'm sorry, iha anak. Kung hindi kami kaagad kumontak sa'yo. Marami kasing nangyari nung hindi ka nakadalo sa araw ng kasal mo. Wika naman ni daddy sa kabilang linya. Ha? What do you mean, dad? Tanong ko. Narinig ko pa ang pagbuntong hininga ng mga ito. Saka mo na alamin anak, alam naming buntis ka at ayaw naming mag-alala ka pa, wika ng daddy niya. Hindi naman napigilan ni Shai ang mapaluha. Gusto niyang makaramdam ng galit ngunit hindi niya alam kung bakit hindi iyon umiiral sa kanya ngayon. Paano niyo nalaman na buntis ako? Kilala niyo ba kung sinong kasama ko at nasaan ako? Tanong ko muli sa mga ito. Oo anak, alam namin kung nasan ka at sinong kasama mo.
Tiyak nagtataka ka kung bakit kilala na namin siya. Pero hindi pa panahon para malaman mo anak ang lahat. Lalo na't buntis ka. Ayaw namin mag-alala ka. Wika naman ni Mami. Ang mahalaga ay mabuti ang kalagayan mo riyan at hindi ka pinababayaan. Wika naman ni Daddy. Paano nyo naman nasisiguro mabuti ako rito? Ang taong kasama ko ay ang taong nanloko sa akin. Ano bang alam nyo? Bakit ba ayaw nyo pang sabihin sa akin? Sunod-sunod na tanong ko sa mga ito habang umiiyak sa inis at sama ng loob sa mga ito. Para sa ikakabuti mo rin ang lahat na ito anak. Alam namin na di ka pababayaan ng taong yan. Dahil napatunayan na namin yan ng mami mo. Sige na mag-usap na lang tayo anak sa susunod. We love you. Pagtatapos ni Daddy saka naputol ang linya. Inis na binalibag ni Shai ang telepono samantalang si Leonard naman kanina pa nakikinig sa kanyang library sa pinag-uusapan ng mga ito. At kung ano pang susunod na mangyayari, abangan nyo sa susunod na bahagi ng ating kwento.